So yung high and low control ng kanyang MDL, andito na sa stock switch. Alright guys, no? So ito nga yung motor na gagawin natin for today, Aerox B1, no? Alright, so ang gagawin natin dito is papalitan natin yung mga switches kasi eto, pakita ko sa inyo guys. So ito, wala na, gastado na siya, hindi naman masyadong gumagana as per customer natin. Then ito, halos lahat. Ito, signal light niya, maganit na rin. Then ito, papalitan natin yung may mga additional features like may parang idling stop, and then dito meron siyang extra switch. So magkakaroon siya ng extra switches. So bali ito yung switch na gagamitin natin, no? So customer natin nag-provide nito, no? So hindi ko alam kung original to, pero most likely class A. Ayun, no? So ito yung sinasabi ko, may additional na siya na features, parang no, idling stop. And then ito, headlight, or kung anong gusto mo pwedeng gawing hazard, kung ano. So papakita ko na lang sa inyo yung magiging output mamaya. So ito naman yung sa kaliwa. So ayun guys, no, balikan na lang namin kayo after ko tong gawin. Alright guys, no, so ito nga, natapos na natin yung ginagawa nating Aerox B1. So ang ginawa lang natin dito is electrical setup, no. Pinalitan lang natin yung mga lumang switch niya kasi nga sobrang gastado na. So pinalitan natin yung sa left and then yung sa right din, no. At the same time, nagkaroon ng changes do sa electrical niya, no. Inalisan natin yung kanyang two-way switch para sa MDL. So pakita ko na lang sa inyo guys kung anong ginawa natin. So okay, start natin yung motor, no. So alright. So dito, no, since nagpalit tayo ng switch, nagkaroon na siya ng extra switches. So ito, hindi pa namin to tinap. So ang gagawin ko sana rito is switcher ng loud and stock horn. Pero since wala nga siyang stock horn, hindi na muna namin to ginamit, okay? So dito naman, ito yung ginawa nating master switch ng MDL. Okay? So on natin siya. So patayin natin ulit. Alright? So on ulit. Okay, then punta naman tayo dito sa kabila. So yung high and low control ng kanyang MDL andito na sa stock switch. So pag nag-high ka rito, high na rin yung MDL. Pag nag-low ka rito, low din yung MDL, no? So pag pinatay mo naman to, stocks yan. So ganun pa rin. So pag inon natin ulit yung MDL, ayan, sabay siya. So mas seamless na yung operation niya, no? So pag tinignan natin yung kanyang cockpit, mas malinis ang tignan, no? Wala nang mga extra switches na nakakabit. Alright? So yung mga interesado sa ganitong style ng wirings, no? Mag-PM lang kayo sa page, Bikes and Bikes Customs. Thank you.